Hi! Welcome sa Detailing Academy by The Cleaners Depot. Ako si Ramil, ang iyong detailing instructor. So, ngayong araw, tuturuan ko kayo kung ano yung mga kailangan muna natin gawing proseso bago mag-paint correction. So, tapos na tayo mag-decontamination, tsaka tayo magpe-paint correction. So, kailangan natin mag-decontamination bago mag-paint correction kasi kailangan muna natin linisin yung pintura ng sasakyan, lahat ng impurities na nakakapit doon. Kasi kung hindi, mas mahihirapan tayong tanggalin yung imperfection sa pintura. So, bago tayo mag-paint correction, kailangan muna natin maglagay ng tape sa mga rubber, plastic, para hindi siya mamuti pag nadaanan siya ng polisher natin. After nun, gagamit naman tayo ng paint thickness gauge. Si thickness gauge ang susukat kung gaano kakapal, kanipis yung pintura ng sasakyan. So, after natin gawin yon, tsaka tayo magte-test panel. Sa test panel, dun natin kukunin yung tamang combo ng pads and compounds na mag-work sa buong sasakyan. So, pag nagawa na natin lahat ng step na yon, tsaka tayo magpe-paint correction. So, tara. Pagtapos natin mag-decontamination, syempre ipapasok na natin yung kotse sa studio. Number 1 na gagawin natin, pag nasa studio na yung kotse, maglalagay muna tayo ng tape. Kailangan, coveran muna natin ng mga plastic, rubber, plastic molding ng sasakyan para hindi siya mamuti pag tinamaan ng polisher. So, ito yung mga lalagyan natin. Itong mga rubber na to sa gilid ng bintana. Ito. Kailangan makoveran natin siya para safe siya kahit madaanan siya ng polisher. Kasi minsan, pag namuti yan, minsan mahirap siyang tanggalin eh. So, coveran na natin para safe tayo. Hindi naman kailangan perfect yung pag-tape mo. Kailangan at least makoveran mo lang yung mga plastic tsaka yung mga rubber. So, after natin mag-tape, gagamit naman tayo ng paint thickness gauge. So, si paint thickness gauge ang magre-read kung makapal, kung manipis na yung pintura, kung gaano kakapal at kung gaano kanipis na yung pintura. So, ang gagawin natin base lagi door jam. So, kailangan natin ng proper tools para malaman natin yun. Kasi, hindi naman nakikita ng mata natin kung makapal o manipis yung clear coat ng pintura. Gagawin natin base lagi si door jam. So, si door jam kasi ang pinakamanipis na pintura na part ng sasakyan. Kaya ito gagawin natin base. So, bawat sasakyan, iba-iba yung number niyan. Kahit same model, same color, same year model, magkaiba sila ng number. Kaya kailangan natin ng proper tools. So, example, ang na-read natin sa door jam, 50 microns. Kailangan, kami, ang ginagawa namin, pag nag-read kami sa body, at least dapat plus 30 microns. Para safe pa tayong mag-cut. So, kailangan, kung 50 door jam, dapat mariread namin sa body na safe pa kami mag-cut, kailangan 80 pataas. So, pag hood, nag-check kayo ng hood, divide nyo siya sa 9. Kasi maliit naman sa sedan. Pero pag mga SUV na, at least 12. So, safe pa naman siya kasi 90 plus pa. At ngayon, kunyari, yung hood natin, ang common number, 93, 95, 90, 97, 98. Biglang nagkaroon ng 510, 600, 700. Ibig sabihin, may repainted na portion doon. Masilyado yun. Nilagyan ng masilya. Kaya, kumapal yung reading ng thickness gauge natin. So, after natin mag-check ng pintura gamit yung paint thickness gauge, punta naman tayo sa test panel. Sa test panel, doon natin malalaman kung anong combo yung mag-work sa buong sasakyan. Doon din natin malalaman kung anong karakteristik ng pintura. Kung soft paint siya, hard paint siya, tsaka sticky paint. So, pag magte-test panel, lagi tayo mag-start sa medium cut na pads, tsaka medium cut na compounds. Kahit hindi Minzerna o Northrop yung gamit natin na pads and compounds, kailangan lagi tayo mag-start sa medium cut. So, pag nag-test panel tayo, gamit natin yung medium cut na pads at medium cut na compounds, dapat mag-clear yung portion na yun. So, kailangan wala tayong makikita mga buntot ng swirl, mga micro swirl. So, pag may nakita tayo may swirl pa, ibig sabihin, bitin pa yung combo. Adjust muna tayo sa pads bago tayo sa compounds. So, ganun pa rin, pag hindi kaya, palit lang ulit. Kailangan iba-ibang portion ng gagamitin natin pag nag-test panel tayo. Kada combong gagamitin natin. So, pag hindi kayo ng microfiber, punta tayo kay wool. Pag umabot kayo sa wool, tsaka sa medium cut na compounds natin, pag bitin pa rin ng combo natin, tsaka tayo mag-a-adjust sa compounds. Pero babalik tayo sa medium cut na pads. So, paulit-ulit lang hanggang makuha natin yung tamang combo.
So, pag nakuha natin yung tamang combo, doon na tayo mag-start mag-paint correction. So, tapos na tayo mag-paint correction. Sana may natutunan kayo. Kung may napansin kayong mali o kulang sa mga prosesong ginawa namin, pwede kayong mag-comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe. Again, ako si Ramil, ang inyong detailing instructor. Thank you!